may misa, merong nasa labas, sisiga-sigarilyo ron, no? Sa Katoliko. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ang pagkakatipon, merong palatuntunan yan eh. Tingnan natin sa Biblia. Ang mga unang Kristiyano po, nagkakatipon. Basahin natin ang isang instansya ng pagkakatipon ng mga unang Kristiyano. Dito sa 27 ng Gawa. At ng unang araw ng sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Sabi ni Lucas na ebanghelista, unang araw ika ng sanlinggo, ang ibig sabihin ng linggo. Kasi unang araw ng sanlinggo, linggo, tapos lusunod, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong araw yung Sabado eh. Ikapitong araw. Sa Biblia, yung Sabado, ikapitong araw. Kaya yung unang araw ng sanlinggo, linggo yun. Nagkakatipon yung mga kapatid. Sabi ni Lucas, ng unang araw ng sanlinggo nang kami nagkakapisan o nagkakatipon, upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila. Nag-aakalang umalis sa kinabukasan, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ibig sabihin, mga kapatid, malaki ang bahagi ng pag-aaral sa pagkakatipon. Pagtunghay sa salita ng Diyos. Hindi ako nang-aatake, inuulit ko, mga kapatid, Huwag nyo kayong magalit dahil sabi nyo, inaatake ko. Hindi. Tinuturo ko po yung nasa Biblia ng pare na ang pagkakatipon, ang malaking bahagi niyan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya si Pablo nangaral, inabot pa ng hating gabi. Bakit? Kasi sa Katoliko, may misa. Nakita mo, yung pare, luluhod-luhod, kukumpas-kumpas, may pinapausukan, may pang-usok siya doon sa altar. Marami siyang ginagawa. Tapos may magbabasa ng Bible. No? Ang unang pagbasa, sasabihin. Ang unang pagbasa. Pababasahin. 2 sitas, babasahin 2 sitas. Yan ang unang pagbasa. Kakanta ngayon yung choir. Salamat sa Diyos. Salamat. Tawi ka mong banal. Salamat po. May maganda, no? May kante. Babasa naman yung susunod na babasa. Babasa na naman ang 2 sitas. Pagkabasa, salamat sa ikalawang pagbasa. Sasabihin. Tapos pag nabasa na, salamat sa Diyos. Salamat. Sa wika mong banal, salamat po. Binasa lang. Walang paliwanag. Mag-uumpisa na ngayon yung pare. Magkukwento na, magmimisa na. Wala kang narinig na aral ng Diyos eh. May binasa man 4 na sitas o talata ng Biblia, hindi naman pinaliwanag, di mo naintindihan. Sa iglesia pun totoo, hindi ganon. Ang malaking bahagi ng pagkakatipon, nakaukol sa pag-aaralan ng aral ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Lalo na, kailangan natin yung aral, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Habang palapit ang araw ng pagwawakas, dapat lalo tayong mag-devote sa pag-aaral sa pagkakatipon. Kaya ang mga unang Kristiyano po nagkakatipon sa intensyon na magkita-kita, matingnan kung mayroong dapat lingapin, matingnan kung mayroong dapat na matulungan, matingnan kung mayroong dapat na mapayuhan, at mag-aaralan sa isa't isa. Ngayon, alamin natin mga kapatid, ano-ano ang mga gagawin natin pagka nagkakatipon tayo? Basahin natin ang 14:26 ng unang Korinto. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon,
ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Oh, di ba nasa Biblia yan? Biblia ng Katoliko, Protestante, lahat ng Biblia nandun yan eh. Ang sabi, sa Cebuano, nan unsaman mga igsoon, sa magakatigom kamo, ang tagsa-tagsa kaninyo may alawiton, may pagtulunan, may bugna, may sinultihan sa paghubad. Buhata ninyo ang tanan nga mga butang aron sa pagpalig-on. Yan. Sa Kapampangan ng sabi, nanupin kapatad, ngening mititipon kong makapamisan, balang metong atinyang metong dalit, atinyang metong turo, atinyang metong pamipakilala, atinyang metong aliwang amano, atinyang metong pamamye kabaldugan king amano, daptan ing sablang bage dikil king ikatibe. Ang liwanag no? May palatuntunan ng pagkakatipon. Hindi ko ano lang ang gusto nating gawin.